Eto, simulan natin sa pag-iinsulto nitong pare na ito. Nako, mga taga-Iglesia ni Cristo, ininsulto kayo nitong pare. Ito, pag-usapan natin. Matapos ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na suportado ang posisyon ng Pangulo na huwag na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsama-sama naman sa isang misa ang mga grupong suportado ang impeachment. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isang mass for Hindi, ito kasi ang announcement dito, ito daw ay rally. Oo, dito sa EDSA Shrine, di ba? At meron pang ang announcement, ito si Trililing na magrarally din ng mga grupo ng mga pabor naman sa impeachment. Naalala natin, sinundan nila ito. Okay? Impeachment, ayaw sa impeachment itong Iglesia ni Cristo. Sumunod naman ito. Ha? Sila-sila naman. Okay? Ang boring ng rally nyo. Pinapatan ninyo. Walang tao, nakakahiya kayo. Kayo-kayo lang nandiyan dyan. Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong Mm. hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious Ang leaders. daming tao, no? Siyempre, gagawin nila. Ganyan naman ang style nila, di ba? Nagbimisa, tapos magrarally. Hindi na nila pinakita yung rally. Bakit? Wala eh. Wala. Nilangaw! Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na Naks. sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang corny. Pitch for impeachment. Nilagay nyo na lang dyan, dilaw for inodoro. Dapat naglagay na lang kayo dyan ng ano. Kayo naman eh. Sino bang composition yan? Dilaw. Yung iba, mga makakaliwa, yung mga akbayan, yung mga, sus! Alam na natin yung sino-sino yung mga nagsasama-sama na yan. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Your rally. Kala mo, ang titino nitong mga ito, sinasabi nila. Hindi ako pabor nung nagkaroon po ng maisog na tinatawag nilang prayer rally, di ba? Sa akin, sabihin na lang na rally. Yun lang naman yung title lang. Huwag na sabihing prayer rally. Kasi, nagmamalinis itong mga ito. Prayer rally, tapos mura ng mura si Digong. Kayo, misa-misa kayo. Tapos ang nakalagay, impeach BP Sara. Impeach Sara, ngayon na. Gawin nyo. Impeach nyo ngayon. Di ba? Nantagal. Kami nga, personally, gusto ko i-impeach si BP Sara. Hindi dahil sa ayaw ko siya. Dahil gusto ko magmukha kayong tanga. Anong nangyayari sa impeachment ninyo? Di ba? Maka-impeach Sara ngayon na. Sara ngayon na. Sa misang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng 10 pari ang nagmisa, no? Hindi pwedeng siyam. Hindi. Ako hindi ko binabastos. Nagtatanong lang. Bakit 10, hindi siyam? Bakit hindi 11? Curious lang ako. Hindi daw nabanggit si BP Sara. Pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Si De Lima, hindi mo... Alam mo kasi ang problema, pag kami misa tapos hahaluan nyo ng ganyan. But anyway, nasa sa inyo yan eh. Pero bakit si De Lima? Hindi nyo matanong. Ha? Puro kayo nakafocus kay Sara. Sa tingin ninyo si De Lima malinis? Yung mga nagsusulong ng impeachment, hindi nyo matanong? Convicted child abuser? Ang mga makakaliwa na yan, ilan ba napatay ng mga yan? Hindi ko po kayo dinidisrespect as a priest. Ang sa akin lang, sana tumingin kayo ng tama. Hindi kayo double standard. Yung convicted, hindi nyo masabihan. Siya nga convicted na, nagpapakulong pa. Siya pa ang nagsampa ng impeachment.
Eh di ba kaipokritohan naman po yun? Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, Kita nyo? Oh, yan litrato na yan. Kayo na umusga. Ang linis, no? Ang lilinis. isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad. O tama. Ang isang pinagkakatiwalaan. Halimbawa, sa Bucor, dapat may maglingkod ng may integridad. Ang mga congressman, dapat maglingkod ng may integridad. Hindi yung biglang yumayaman, naging congressman lang. Tama ka dyan. Hindi kasi alam nyo, ang titingnan dito ng taong bayan, hindi yung speech nyo. Patas ba kayo tumingin? Yung mga nagsampa ng impeachment, ang lilinis ba? Di ba? Oh. Eh, ang kinakausap nyo kasi, alam mo naging problema nila dito. Ang kinakausap nila, yung taong bayan. Wala naman sa taong bayan yung impeachment eh. Kausapin nyo yung mga kongresista. Pirmahan na nila para matapos na at magkaroon na ng impeachment. Eh parali-rali kayo, iilan lang naman ang tao nyo dyan. Nilalangaw kayo. Di ba? Nagmumukha lang kayong tanga. Yung tanga po is not mura ha. Sa Bisaya daw buang yun. Sa English, stupid. Nagmumukha lang kayong stupid. Dahil nagrarally kayo, wala. Di ba? Tapos, hinaing kayo ng hinaing ng impeachment. Eh, ba't di nyo kausapin yung mga kongresista? Hindi nyo kaya. Tatakbo kayo sa taong bayan. Tapos sasabihin nyo, madami kayo. Tapos ang lalabas sa rally nyo, hindi nga ata umabot ng 1,000 eh. Oh. Hindi magsinungaling. Di ba katulad ni, paano mo sasabi? Ano ba supporters nito si De Lima? Talo nga ito eh, di ba? Tumakbo tong senador, talo. Oh. O maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad ni na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino. Linis eh, no? Oh, apo ni dating Cory Aquino. Anong nagawa ng Aquino sa bansa natin? Pasensya na po kasi tatamaan talaga mga dilaw dito. Sinugpo nyo ba ang mga makakaliwa? Sinugpo nyo ba ang mga komunista? Umahon ba tayo? Kinuha ninyo ang kapangyarihan kay Marcos Sr. Hindi ako kampi sa mga Marcos. Alam nyo yan sa mga manunood sa akin. Pero anong nangyari? Kinuha nyo sa Marcos. Naiangat nyo ba? Lalo tayong lumubog. Eh puro kayo pangalan, puro kayo politika, puro kayo dakdak, wala namang nangyayari sa inyo. Kaya nga nadala na ang taong bayan sa inyong mga dilaw. Ito'y lantaran ng galaw ng dilaw at itong mga makakaliwa. Di ba? That is public knowledge. Huwag na tayo magbolahan dito. Oh. Anong nagawa ng dilaw? Umayos ba tayo? 2 Aquino na upong presidente. May nangyari sa atin. Anong nangyari doon sa SAF 44? Anong nangyari sa bansa natin? May nagawa ba 2 Aquino? Kasi kayo ginahaluan nyo ng politika eh. Palibhasa, nawala kayo, na etsapuera kayo mga dilaw. Alam mo, ito sasabihin ko sa inyo ha. Nakapaghiganti na ang mga Marcos sa inyo. Pinatalsik nyo Marcos, di ba? Anong ginagawa nyo ngayon? Kayo ay naninilok-nuhod. Nilulunok na ninyo ang inyong pride. Sinisiksik nyo ang sarili nyo sa mga Marcos. Kayo na ang gumagawa ng dirty works ng pula para lang wag makaupo ang Duterte.
'Di ba? Tingnan nyo kung paano nabaliktad ang mundo. Dati, pinatalsik ng dilaw ang pula. Ngayon, ang pula, nasa ilalim ang dilaw. Sila ang gumagawa. Sila ang sunod-sunuran. Di ba? Tingnan nyo nangyayari ngayon. Ang laki ng ganti ng Marcos sa inyo. Wala kayong magawa ngayon sa mga Duterte. Kaya lapit kayo. Kinakain ninyo ang suka ninyo. Makalapit lang kayo sa mga Marcos. Makalapit lang kayo sa pula. Hindi magsasama dati pula at saka dilaw eh. Oh. Ngayon ano? Ang galing ng Duterte. Nung pumasok ang Duterte, biglang nagkaroon ng third wheel. Yung pula dilaw, na Itchapwera dilaw. Oh. So sila ngayon ang utu-utu sa pula, sunod-sunuran sa pula, dahil hindi nila kaya ang Duterte. Yan ang totoong kwento niyan. Pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay Bibi Sara. Ako, ayoko insultuhin itong mga namatayan. Ano? Pero minsan kasi, hindi ko alam kung isa siya doon sa mga tinawag nung rally, ay nung hearing dyan sa Kamara. Kasi paiyak-iyak. Tapos hanggang ngayon, paiyak-iyak pa rin. Hindi ko po kayo inuinsulto, baka naman nasasaktan pa rin kayo. No? I'm not to judge kung nasasaktan kayo, but hopefully hindi nyo to ginagawa drama-drama dahil kayo ay nabayaran or dahil sa galit nyo lang sa Duterte. Sana mag-assume responsibilities din tayo. Anong parte nyo bilang nanay? Halimbawa, namatayan ka ng anak dahil sa droga. Huwag nyo naman sisihin lang lagi. Kaya sila namatay yung mga pulis. Baka naman, yung anak ninyo hinuhuli naglaban. In the first place, bilang nanay, dapat tinuturuan nyo yung anak ninyo hindi maging addict. Hindi maging drug pusher. At dapat hindi nasa kalsada yung mga inyong anak. Kung yan ay naalagaan yung mabuti, hindi ko pinagtatanggol ang pulis dito ha. Kaya lang kasi, hindi na natin malaman kung sino-sino ba talaga may kasalanan. At ang dilaw, lagi nilang pinapalabas at pinagtatanggol yung mga drug lords, drug pusher, drug addict. Hindi nila naintindihan, meron ding mga pulis na namatay. May mga nabiktima rin. Ano bang mas gusto nyong patay? Yung addict, yung drug pusher, o yung pulis? Para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po. Ako tanong lang naman, bilang nanay ba, nagawa mo ang responsibilidad mo sa anak mo? Hustisya. Ng hustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako. Asawa pala, asawa. Napagsabihan mo ba yung asawa mo na huwag magtulak ng droga or huwag maging addict? Again, hindi sa akin na nagpaghuhusga. Hindi sa akin ang pagbibintang. Kaya lang binabalansin natin ng ano. Kasi syempre, pag tiningnan mo yung mga dilaw na yan, laging sila ang tama. Pagka ganyan nangyayari. Diba? Just to balance the story. Ano ang nagawa ng dilaw sa pagsugpo ng adik sa Pilipinas? O lalong lumaki ang adik sa Pinas nung panahon nila? Anong nagawa ng dilaw dyan sa mga komunista na yan, dyan sa mga rebelde na yan? Or nung panahon nila, mas lalong lumakas yung mga rebelde na yan. Di ba? Just to balance sa story. Kasi yan ang istorya nyo eh. Siyempre kayo bida dyan. Hindi ikaw
Yang Dilaw, yung grupo ni De Lima. Alam naman natin kung saan galing yung mga grupo na yan eh. Katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan Sige na, maggawa na kayo ng rally. Nag-aantay kami. Tapatan ninyo ang rally ng iglesia. Nang meron kaming pagtawanan. Sige, Dilaw. Labas na kayo. Mag-rally na kayo. I-impeach nyo na si BP Sara. Go! O sabi nyo, magrarally kayo ha? O, Enero. Sige, aantayin namin. Tingnan namin kung gaano kayo kadami. ang impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pagtapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Ito, tanong ha. Tingnan nyo ha. Itong rally ba nila ay pangtapat? Kasi definitely ang konti nila. At nagpaplano pa sila na magrarally ulit. Yan ang sabi ng balita. Ito bang rally na ito or yung gaganapin pa yung rally, ito ba ay pangtapat sa ginawang rally ng Dilaw? Tingnan nyo, sagot nitong pare. Naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan. As INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Ayun. Yun ang sabi nitong pare na ito. Mas malaki naman daw ang simbahan ng Katoliko kaysa Iglesia ni Cristo. So hindi na kailangan tapatan pa yung rally. Ano ba ito? Father, may tanong lang ako, may iksi lang. Father, palakihan ba ng simbahan to? Ito ba'y usaping church? O ito'y usaping politika? Kasi kung palakihan ng simbahan ito, edi impeach na si BP Sara. Pero ang tanong dito, sige kayo, mga Katoliko, tanong ko sa inyo, kayo bang mga Katoliko, pabor sa impeachment kay BP Sara? Kasi sinasabi nitong pari na ito ba'y pantapat sa Iglesia ni Cristo? Hindi na kailangan tapatan ng Iglesia ni Cristo dahil nagyayabang ito na mas malaki naman daw ang Katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo. Ang problema doon, Father, sa sinasabi mong yan, marami sa Katoliko nakapanig sa Duterte. Marami sa Katoliko ayaw ma-impeach si BP Sara. Marami sa Katoliko, bagamat ako'y hindi Katoliko. Sige, kaya nga gusto kong tanungin kayo. Kayo mga Katoliko, gusto nyo bang ma-impeach si BP Sara or hindi? Sagot nyo. Katoliko ko. Gusto ko ma-impeach si BP Sara. Lagay nyo dyan sa comment section. Katoliko ko, ayaw ko ma-impeach si BP Sara. Kasi hindi ko type ang tono nitong father na ito eh. Itong pari na ito. Ito'y walang kaugnayan sa trabaho mo. Ito'y may kaugnayan sa yung statement. Father, wag mong pagkumparahin, hindi to palakihan ng simbahan. Ito'y kung tama ba ang ginagawa ng Dilaw or tama ba ang ginagawa ni BP Sara. Ipokrito ba ang Dilaw o ipokrito ba si BP Sara? May nagawa ba ang Dilaw o may mas managawa ang mga Duterte? Yan ang pag-usapan, hindi palakihan ng simbahan. Kasi hindi mo hawak ang utak ng simbahan nyo. Hindi kayo black voting gaya ng Iglesia ni Cristo. Father, you are not born yesterday. You were not born yesterday. Alam mo ang pinagkaiba nung sinasabi ko. Naman ang Katoliko sa simbahan. As INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Para sa GMA Linis ni De Lima. Integrated Linis ni De Lima.